Si Jeffrey Cordilla. 10. 10 years old? Christian Reyes. Edad 6. Grade 2. Sada 9. Iba't ibang edad ng mga batang nag-aaral ng grade 2 at 3 sa floating school. Kaya mas mahirap ang pagtuturo sa kanila. Isa lang ang guro, hindi kayo sila masyadong na-focus. Marami tagang kakulangan dito, tulad ng teacher, mga kagamitan para sa kanila. Then yung mga instructional materials, para naman may makikita silang iba dito. Kung wala pa kaming lesson plan, pwede namin isulat namin sa Manila paper. Yun lang po. O kahit notebook man lang na malaki, basta may masulatan kami para may guide kami o kiya para sa mga kabataan. Wala nang supplies, wala ring sweldo si Jemuel. Ilang buwan na raw siyang hindi nakakatanggap ng sweldo mula sa lokal na pamahalaan. Hindi na kami maghintay kung may sarili kaming pera, kusang loob na lang kaming bibili para sa mga kabataan. Dahil wala pa kaming sahod, wala rin kaming pera, pero gagawa kami ng paraan para sa mga kabataan, para may mga gamit na rin kami. Kung ikaw ay masaya, ay Parehong lokal na guro, sina Jemuel at Analu. Hindi sahod ang natatanggap nila, kundi honorarium lang, na nasa 163 pesos lang kada araw. Pag sinabi natin national, marami yung benefits na natatanggap ng isang guro. Compare sa local, wala talagang benefits. At saka yung sweldo, yung sahod nila, compared to the local teachers, talagang ang layo-layo ng gap. Mayong buntag, mga bata! Okay. Ang pagiging guro daw ay isang bokasyon, kaya siguro kahit wala pang sahod, patuloy lang ang pagtatrabaho ni Jemuel. Nabawaan, ako po ma. Siguro hindi naman siguro kami pababayaan ng mga magulang ng mga batang ito dahil kami ay tumutulong sa kanilang mga anak. Kaya may humihingi ng tulong din sa kanila or suporta para kami mabuhay. Pero maya-maya lang, may nagbigay ng tsyok kay Jemuel. Galing simbahan pa daw ang pira-pirasong tsyok na ito na dapat magtagal sa buong araw. Pero mukhang mauubos ang kaunting tsyok nila sa spelling test pa lang. No! Bird! Oh, bird! Si Alfredo Reyes, ang pinakamatandang estudyante sa floating school ngayon. 14 anyos na siya, pero nasa grade 3 pa lang. Ako na ulo na kuha na kay ako ang kuha sa eskwelahan dako kayo. Ako na ulo. Ang ako lang na magkuang ko paning magkuang ko diha sa pasulod kay pa bala dako ko basta kaya ako mao kabalaan. Pangalawa sa anim na magkakapatid si Alfredo. Pinakamahirap ang pamilya nila sa komunidad, kaya si Alfredo pahinto-hinto sa kanyang pag-aaral. Yung masang po nagmay, kaya nakatabang sa busa ko nga pagginikanon. Ako alang pagkuan, panay bakanti na kuan, pani kani, inani to, nakawang po karon, eskwela. Dihil ko mag-eskwela ka lang na ay kuang bakanti na pagkuan, pani, o kanang wala na iko trabaho yun. Bago itinayo yung floating school, walang paaralan sa sitio Panlabuhan. Kailangan pang dumayo sa lungsod ng Loreto para makapag-aral. Pero hindi lang layo ang problema sa pag-aaral sa bayan. Gusto ko na magkaroon kami ng eskwelahan na hanggang high school or sana may kolehiyo pa kung pwede.
para ang pamumuhay namin dito magkaisa. Dahil kung doon sa malayo ang anak na pinagpaaral namin, mahati yung pagkain. Halimbawa, doon ang mga anak namin, dito kami, 2 kilo lang, 1 kilo doon sa kanila. Para kay Alfredo, hindi ang pag-abot ng mataas na pinag-aralan ang kanyang prioridad. Pasalamat sa buong makatukok ka ng eskwela para makakuan sa bitaw. Makakuan og kuan makakuan atong kabuhayan ning mahayay sabwa. Nading ta maka-inani na kuan grabe bisan kuan diri sa pagkakabalod magpanatag pugit ka para makakuan tab kabuntag bugas. Ako sab na makakuan sa ko paningkamot lang ko na makakuan ko hindi makalampos na ka para makakuan ko kuan bisan kuan lang tama na gudugam basta makakuan lang makasulod lang ko trabaho makakuan wala kanang ako wala na kuan na unsa pa da basta makakuan lang ko wala nang ako Napapalibutan na nga ng tubig. May banta pa daw na doon nakatira ang nanay ni Lolong. Pag matulog kami, matakot kami baka doon na kami sa ilalim ng tubig. Yan ang abangan sa pagbabalik ng Under Special Investigation.